Huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 6, verses 25 to 34, and I read it for you. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And can any of you, by worrying, add a single hour to your span of life? And why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? For it is the Gentiles who strive for all these things, and indeed, your heavenly Father knows what you need all these things. But strive first for the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries of its own. Today's trouble is enough for today. Napakaganda po ng ating binasang ebanghelyo sa araw na ito. Ito po ang paalala ng Panginoon sa iyo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ang dami po nating inaalala, ang dami po nating alalahanin sa buhay, ang dami pong bumabagabag sa atin. Kung ano ang mangyayari bukas, kung tayo ba'y magtatagumpay sa negosyo, sa pag-aaral, kung ikaw ba ay papalarin sa iyong pag-abroad o sa pagbo-board exam mo, kung ikaw ba ay gagaling sa iyong sakit, at iba pang mga alalahanin. Nagbigay ng halimbawa ang Diyos sa ating ebanghelyong binasa. Kain, susuotin, inumin, mga basic needs ng tao. Pero may paalala ang Diyos, huwag kang mag-alala. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Kung ang mga ibon ay kumakain, higit pa ang kanyang mga anak, papakainin ng Ama ang kanyang mga minamahal sa buhay. Kaya itaas natin lahat ng ating pangailangan sa Diyos dahil alam nating tayo ay tutulungan niya, tayo ay pakikinggan niya. Sa kasalukuyan po ba, ano ba ang iyong alalahanin? Yan po ang gamitin nating topic sa ating pakikipag-usap sa Diyos sa ating panalangin. Huwag kang mag-alala, may mag-aalaga, may magmamahal sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang aming tinatanggap sa araw-araw. Ito po'y patunay na kayo po ay isang amang mapagkalinga at mapagmahal, hindi pabaya at patuloy na nag-aalaga sa amin. Kayo na po ang bahala sa bawat naming hakbangin sa buhay. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.